Okay po, good day once again. This is Maestro Sani para po sa ating RPMS portfolio. So ayan na nga, nasa year-end time na naman po tayo. So kailangan na naman po nating mag-prepare ng ating RPMS portfolio. Ayan, although sabi po sa DepEd Memorandum na ang paggawa po natin dito ay pagbalik na galing sa vacation on the first week, I think, of July. Pero uh, mas maganda na mas maaga po tayong gumawa para hindi po tayo mag-cram pagdating po ng July. Ano po? So, little by little, pwede po natin siyang gawin pag wala tayong oras, ay pag wala tayong ginagawa. So, pwede po nating umpisahan at tapusin. Ano po? So, ito po ay intended for the school year 2023-2024 only kasi yung gamit po natin nung nakaraan meron po yung 19 objectives. So ito po ay 15 lamang po. So it's intended for this school year only. So sa susunod na school year, iba na naman po yung ating uh, gagamitin. Ano po? So hindi ko po siya isa-isang i-discuss kasi alam naman na po natin lahat to. Ipapakita ko lamang po yung mga sample. So meron po tayo dito from objective 1 to objective 8. Then objective 9, ang gagamitin po natin doon ay classroom observation tool na meron pong nakalagay sa baba na 2023-2024. So yun lamang po ang pwede nating gamitin. At ang classroom observation tool ay ibibigay po ng observer po natin which it's either si master teacher, si head teacher, or ang ating school head. So ayan na nga, eto na nga po. So objective number 1, so alam na po natin kung ano yan, content knowledge and pedagogy. So ito po yung COT form or yung rating sheet na kailangan po nating makuha. So apat po yan. So pwede po nating gamitin yung apat na yan kung saan ilagay po natin syempre kung saan nandun po yung mataas na rating po natin. Ano po, alangan naman po ang ilagay po nating MOB ay dun yung kung meron po tayong mababa, di ba? So dapat ang ilagay po natin kung saan, kung anong grading period na mataas po yung uh, rating natin. Pero kung consistent na mababa, no choice po tayo kung ano yung gagamitin. Okay, next po. Objective 2, range of teaching strategies that enhance learner achievement. So, ayan po ang ating COT or Classroom Observation Tool. Lagi po niyang kasama ang Classroom Observation Notes. Ayan. So, Objective 3, apply the range of teaching strategies to develop critical thinking skills. So, ito po ay mahalaga kasi ito po yung uh, creative questioning po natin para ma-develop po yung critical thinking skills ng ating mga learners. So, ayan po, dapat mataas po tayo dyan. At yun, mataas po nga yan nakalagay dyan. Then, next ay objective 4, display proficient use of mother tongue. So, ayan, kung na-express po natin using the mother tongue atin pong lesson in order for the learners to understand po yung ating lesson. So, kailangan po yon. Taas din po dapat yon. So, ayan po ang ating uh, rating sheet at ang observation notes. So, learning diversity and diversity of learners, KRA number 2, objective number 5, safe and secure learning environment to enhance learning. So, yun po yung ating classroom structure. Halimbawa, pag classroom observation po natin, maayos bang ating classroom? Siyempre, dapat maayos po. Ano po? Hindi po dapat nakikita yung ating mga gamit sa ating health corner, nakakalat yung ating mga wali. Siyempre, tinitignan po yan ng observer po natin. Marami bang agyo sa ating classroom. Siyempre, dapat
tinitignan po natin yun. Ano po? Kailangan na safe and secure learning environment. May mga nakakasagabal ba sa mga bata sa kanilang pagkilos? So, dapat po wala. Then, next po, so dapat mataas po yung rating natin doon. Objective 6, maintain learning environment that promote fairness, respect, and care to encourage learning. Ayan, do learners respect one another or do the teacher respect the rights of the learner? So, dapat nakikita po yun. Sabi nga po, di ba, respect begets respect. So, ayan po ang objective number 6. COT pa rin po yun. Then objective number 7, establish learner-centered culture using teaching strategies that respond to linguistic, cultural, socioeconomic, and religious background. So, nire-respeto ba natin yung religious affiliation ng ating mga learners? So, dapat po, di ba? Dapat pag nagkaroon tayo ng program, hindi po dapat nakatuon sa isang religious affiliation po ng ating learners. So, COT pa rin po yan. Then, next po, Objective 8, adapted and used culturally appropriate teaching strategies to address needs of the learners from indigenous group. So, ayan, although lahat po tayo ay hindi po tayo nagkakaroon, pero we should see to it that our lesson respond to the needs ng different learning groups po na meron sa ating classrooms. So, COT pa rin po yan. Then, objective number 9. So, ito po yung set achievable and appropriate learning outcomes. So, ang gagamitin po natin dito, ang nilagay ko po dito ay yung aking DLP na ginamit sa classroom observation tool as classroom observation I should say kasi kompleto po yon, di ba po? Nandito po yung WLP or DLP I should say, nandyan po yung activity sheets, written task, performance task, at rubrics. Siguraduhin po kompleto yan. Ano po? The next objective 10, use strategies to providing timely and accurate feedback or constructive feedback. So how we give feedback to our learners. Dapat kapareho ng pagbibigay ng feedback sa atin ng ating observer, laging positive feedback. So ang observation po ngayon ay hindi siya fault finding. So ganun po din po dapat tayo sa ating classroom. Hindi din po dapat tayo fault finding. Ayan. Then next po ay Objective 11, utilize assessment data to inform the modification of teaching learning practice. So ang nilagay ko po dito ay reading remediation plan kasama ang reading remediation material. So dahil nagkakaroon po tayo ng catch-up Fridays or reading every Friday, pwede po natin gamitin yun as part of our reading remediation program. Then objective 12, build relationship with parents. So ito po yung ating collaboration with the parents. Ang nilagay ko po dito ay minutes of meeting, SPTA or PTA meeting. Ayan. Kung meron po kayong iba or yung communication na ginawa po ninyo, pwede pong ilagay or pwede pong, ang nakalagay po kasi dito ay any one of the following. So, it's either parent-teacher log or proof of stakeholders meeting. Ayan. Any form of communication. So, yung communication, ano po natin sa mga parents or yung ating anecdotal record, pwede din po. Siyempre, may attendance po yan dapat. Then 13, objective 13, participated in professional network. So, ito po yung ating professional development. So, ang nakalagay po dito, certificate of appearance or participation in any seminar. So, dapat may memo yan to make it authentic kung saan nandun po yung inyong pangalan. At nilagay ko rin po yung webinar na inattendan ko. International po yan. So, pwede po tayong mag-member sa mga international organizations na nagbibigay ng seminar na
ah, meron na rin pong CPD para we are hitting two birds at one stone. Ayan. So, meron din pong list of participants. Then, Objective 14, develop personal. So, ito po yung ginagawa natin. Kailangan po natin ng certification na tapos na po tayo sa ISA. Then, development plan. So, ayan po, IPCRF development plan. Then, mid-year review form. Ito po yung ginamit po natin nung mid-year review. Ginamit ng ating mga master teacher or head teacher or ng ating school head. So, ayan na nga. So, last na po tayo. Objective number KRA number 5, yung plus factor. Objective number 15, any proof. So, kung gusto po nating mag-outstanding, dapat marami po dito ang ilalagay po natin. Ano po, hindi lang yung isa. So, ang nilagay ko pong sample ay yung aking chairmanship at yung aking authorship. Pero meron pa po akong pinaplanong ilagay dyan. Siyempre, dapat marami para maging outstanding. So, ayun na nga. Ito na nga po yung ating sample ng sample template po ng ating RPMS portfolio for the school year 2023-2024. Para kung makuha nyo yung soft copy, you can message me directly or ilalagay ko po yung link sa notification message ng aking YouTube channel. So with that, maraming salamat po at sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang video na gagawin ni Maestro Sunny. Yan. Maraming salamat po.